Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang gabi po sa inyong lahat. At ngayon nga po ay parang dream come true na itong nangyari na pagkakatanggap ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa resignation letter nitong si Bonoan. At siya po ngayon pinalitan na nitong si Secretary Vince Dizon ng DOTR. Ayan, so mabuti na lang at nakinig ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa panawagan ng mga Pilipino, ng ating mga kababayan na tanggalin na si Bonoan. Kumbaga itong issue po sa mga ghost project at mga flood control program na mga substandard, diba, ay maiimbestigahan po ng walang, kumbaga walang iniingatan, walang parang masasagasaan, diba? Yan ang maganda. Wala sa pwesto si Bonoan, pati siya maiimbestigahan kung meron po siyang kinalaman dito po sa napaka maanumalya na mga ghost project ng ating gobyerno, di ba? Trilyon-trilyon po ang nakasalalay diyan. Sa ano na 'yan, sa pag-iimbestiga na 'yan kasi kita nyo napakalaking perang inuubos ng gobyerno, pero ang nangyayari po ay binabaha pa rin po tayo. Grabe pa rin po ang baha dito sa ating bansa. Diba? Luzon, Visayas, Mindanao ay nakakaranas po ng matinding pagbaha. At yan po ay kumbaga dapat kung 1 trilyon ang nagastos ng gobyerno sa flood control project, diba? Dapat nasolusyonan na yan. Meron ako isang nakita na flood control program around Cagayan de Oro ba? Nakita ko pulido gawa nila sa aerial shot, sa drone shot, pati yung video na may nagbibideo sa baba. Talagang pulidong-pulido po pagkakagawa. Kung ganun po ang flood control project na ginawa nitong si Secretary Bonoan, 'di ba? Hindi sana nagkaroon ng mga ganitong anomalya na pati siya ngayon ay pinagdududahan dahil nga po 3 taon siya sa pwesto 'di ba? 3 taon siya sa pwesto, 3 taon siyang kumbaga namuno sa DPWH, pero 'di ba nagkaroon pa rin po ng pagkakataon ng mga kurakot at ang mga tawag dito, yung mga contractors na walang kwenta ang mga ginagawang proyekto, nakalusot pa rin nakapagnakaw pa rin di ba? Kaya po dapat talaga itong ating DPWH secretary ay talagang mawala na sa pwesto. Tama lang 'yon, di ba? Kasi katulad niyan naalala niyo naman na nitong mga nakaraang araw biglang tinanggal po si General Torre na ayon kay John Vic ay walang ginagawang masama, walang ginagawang anomalya, walang hindi nasangkot sa kahit anong paglabag sa batas, pero tinanggal. Itong si Bonoan na medyo parang kaduda-duda ang kanya pong mga ginagawa sa DPWH dahil nga po 3 taon na sikad na siya po ay parang walang man lang nakita na anomalya. Ating Pangulong Bongbong Marcos pa ang nag-expose nito, di ba? Kaya po nakakapagtaka yan, di ba? Nakakapagduda yan. At ayon nga po dito sa post ni Sangkay Janjan, sabi niya dito, isipin nyo to, nung 2022 pa pala pinuntahan na ni Mayor Benji Magalong si Secretary Bonoan. Dala ang mga dokumentong patunay ng napakaraming mga substandard projects mula pa sa time ni FPRRD. Malamang kasi kakaupo pa lang ni PBBM at that year ayon walang aksyon.
Tapos itong si Mayor Joy Belmonte nakiusap na makipagkita kay Secretary Bonoan para isumbong ang mga ghost project sa Quezon City pero hindi din sinipot. Sa tingin nyo, walang involvement dito ang DPWH Secretary na si Bonoan? Mahiya ka naman sa presidente at sa sambayanan. Kung hindi pa naungkat to ni Pangulong Bongbong Marcos, walang mangyayari. Kung sa bagay, walang ibang pangulo na nakagawang magsiwalat ng ganito kundi si PBBM lang. Palibasa, hindi kayang tapalan ng bilyones na pera, baka hambalusin pa sila ng Marcos wealth ni BBM. Matagal na ang kalakaran na to o sistema, talagang kailangan ng kalusin at ikulong lahat ng involved mula sa DPWH. Congressman, senador, contractors, etc. Trilyones na ang nanakaw na pera sa kaban ng bayan mula sa mga naunang mga presidente hanggang ngayon. Yan po, imagine niyo yon kung totoo tong sinasabi ni Sangkay dyan. 2022 pa nagre-report si Mayor Joy Belmonte ng Quezon City at si Mayor Benji Magalong ng Baguio City dito po sa sa mga dito kay Bonoan, pero parang inisnab, parang hindi po pinansin etong mga information na ito. Hindi po in-entertain ni Bonoan. 'Di ba? Kung 2022 pa po, pagkakaupo pa lang ni PBBM, meron na pong ganito, ginawa ni Bonoan sa loob ng 3 taon. Kaya po, 'di ba, tama lamang ang ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na etong si Bonoan ay palitan na at mabuti na lang ang inilagay niya ay itong si Secretary Vince Dizon na masasabi natin na talagang in good hands na ang DPWH. Dahil po sa etong si Vince Dizon, nakita natin ang mga action nito sa DOTR. Doon pa lang sa mga problema sa LRT, problema sa transportasyon, kapag merong nakitang lumalabag sa batas trapiko na driver, suspinde o revoke lisensya. Kapag katulad nun, itong kanilang pinasinayaan ang lab bus sa Cebu at sa Davao, mismong si Secretary Vince Dizon ang kumikilos. So makikita natin dito ang kumbaga agresibo na hands-on na pagtatrabaho ni Vince Dizon sa DOTR. May apply niya sa DPWH, which is yun ang kailangan natin. Hindi katulad nito nga si Bonoan, ewan ko kung dahil matanda na rin, kahit doon sa Senate hearing, napaka hina ng kanyang boses, malata ang kanyang pagsasalita, parang walang enerhiya. Hindi katulad ni Vince Dizon na energetic at bata pa talaga. At saka hindi po matatawaran ang mga nagawa ni Vince Dizon at experience niya sa paglilingkod sa mga nagdaang presidente. Ang kanya pong kumbaga kanyang record, yun ang kumbaga aasahan natin kay Vince Dizon, na talagang maaasahan po natin siya. So tama lamang yung ginawa ni PBBM, inilipat sa DOTR nilipat sa DPWH ang ating DOTR secretary. Sana alam nyo, pasadahan ko na din. Itong ating tourism secretary, sana palitan na lang din. Alam nyo po, walang dating ang turismo ngayon, dahil itong si Prasco parang puro lang paghingi ng budget ang inaatupag Alam nyo, nakita ko siya, nandun siya sa lab bus inauguration o pagpasinaya ng lab bus sa Cebu at sa Davao. Nandun siya, parang nakikijoin lang siya sa katulad ni Secretary Vince Dizon. Sana yan pa ang isa na matignan din ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kung kung may ginagawa ba etong si Prasco. Kasi parang lang din po parang nalalataan din tayo sa kanya.
At eto ngang si Prasco, dating tauhan ni Sara Duterte to eh. Kaya parang ang hirap magtiwala dahil alam naman natin na basta naging tao ni Sara o naging tao ni Digong, ang loyalty niya nasa mga Duterte. Kaya siguro ganun na parang malata ang kanyang pamumuno sa Department of Tourism dahil po sa baka may pumipigil sa kanya o nahihirapan siya na magtrabaho sa ating Pangulong Bongbong Marcos, nahati ang kanyang kumbage pag-iisip dahil nga ito dating tauhan ni Sara. Hindi natin alam kung anong dahilan, pero alam niyo po, ang turismo po ang naaapektuhan. Sana itong sunod na tignan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So doon po sa ating mga tropa pips, mga manonood natin, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ito'y katibayan na siya po ay open sa sa mga suwestyon, open sa mga panawagan ng taong bayan. Talagang tinitimbang niya po ang kanyang bawat desisyon. So pagdating po dito sa bubuin na na investigation body ng ating Pangulong Bongbong Marcos para po dito sa independent body na mag-iimbestiga at magpapakulong sa lahat ng opisyal na involved sa corruption. Tignan natin kung itong si General Torre ay makakapasok na nga po dito. Kasi 1 month po ang pahinga ni General Torre. Tignan natin kung after ba niyan ay si General Torre ay maipupwesto na po talaga sa secretary level sa gobyerno. Anti-corruption Cesar. Kasama niya, makakatuwang niya si Vince Dizon. So napakaganda pong pagkakataon yan para makita natin ang angking galing ni General Torre. Kasama pa ang magaling din na si DOTR Secretary na ngayon ay DPWH Secretary na. Talagang in good hands na po ang DPWH. So thank you po PBBM sa inyong ginawang napakagandang desisyon. Isang malaking hakbang to para mas lalo pa pong lumawak ang investigasyon sa korupsyon sa ating gobyerno. Ayan. Thank you po. Salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.